Yun na si Congressman Akop sumakay na sa naratibo ng mga ng mga kalaban. Sumakay na sa akala ko police investigator siya. Bakit pati yung data ng kinukuha niya, sinasakyan niya. Binudol daw namin ang taong bayan. How dare he said that? Sabihan mo. Ako. Ay, Oo nga. binudol. Oh, Sabihan mo, wala kaming. Di ba napaka-unfair ho talaga ng ginawa ng Quadcom dito kay PIDEA Director General Wilkins Villanueva. Mantakin nyo yun mga kababayan. Yang mama na yan na nakikita nyo sa inyong screen, inalay ho niya ang kanyang buhay para mailayo sa ipinagbabawal na pulburo ng ating mga kabataan. Nakita nyo ho kung paano siya bastos-bastusin yang atras abante na yan doon sa nagdang TWAD committee hearing dyan sa House of Representatives. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, mega love shoutout ho muna tayo. Medyo natambakan na ho tayo ng mga kababayan nating talaga naman napakatindi kung sumuporta dito sa PH Update. Mega love shoutout dito kay Sir Jordan Kabiko. Maraming salamat ho dito sa 2 pounds. Mega love shoutout. Maraming salamat ho, sir. Mega love shoutout din ho dito kay Arman.UK. Sir, ingat ho kayo dyan sa UK. Maraming salamat ho dyan sa 2 pounds na yan. PH, magkakaalaman na at madadamay kung saan galing. Hindi na ho natin nabasa. Basta, maraming salamat, Sir Arman.UK. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Rosas. Maraming salamat ho dito sa 320 yen. Mega love shoutout. Maraming salamat ho. Dito kay dito shoutout din ho dito kay Sir Toto Duterte Balahaw TV. Maraming salamat ho dito sa 2 pounds. Ingat ho kayo. Maraming salamat. Naku. Sino short nitong si Sir Toto Duterte yung ating mga video. Sige lang, sir. Ang tawag dito. Share lang ho ng share. Hayun na nga mga kababayan. Shoutout pa ho tayo dito kay Emma De Castro. Mega love shoutout. Ma'am Emma De Castro. Mega love shoutout din ho dito kay Yameg26. Joy Fulon. Maraming salamat ho. Salamat ho dyan sa 10 Hong Kong dollars. Mega love shoutout din ho dito kay Lolit 1968. Maraming salamat, Ma'am Lolit 1968. Thank you ho dyan sa 15 Hong Kong dollars na yan. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Ariza yan. Ako, itong si Ma'am Ariza yan. Ma'am Ariza yan, maraming salamat ho. Advance Merry Christmas. Merry Christmas din ho. Mega love shoutout. Ingat ho kayo. Mega love shoutout din ho dito kay kay Ma'am Susan. Marami na akong utang dito kay Ma'am Susan Fujikawa Ma'am Susan, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Dalawang magkasunod to. Ingat ho kayo dyan sa Japan ha. Ma'am Susan, maraming salamat ho. At dito kay Sir Herbiscal, maraming salamat ho dito sa $15. Mega love shoutout ho. Mega love shoutout din ho dito kay, itong si Ma'am Connie. Ma'am Connie Rasos. Naku, may bagong profile pic tong si Ma'am Connie. Mega love shoutout. Thank you ho dito sa 5 pounds na to. Mega love shoutout din ho dito kay Annie Joe. Annie Joe, maraming salamat ho dito sa $5. Mega love shoutout. Ito si Sir Kid. Sir Kid Lilbit, maraming salamat ho ha. Maraming salamat. Mega love shoutout. Ano ho bang sabi nitong si Sir Kid? PH Update, shoutout sa lahat ng nakikipaglaban para sa katotohanan at katarungan. Ingat po. Maraming salamat, Sir Kid Lilbit. Mega love shoutout. At mega love shoutout din ho dito kay Corazon Austerio. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Thank you ho dyan sa 10 Hong Kong dollars. Maraming salamat ho. Ayun na nga mga kababayan dito sa video na to. Sa mga hindi pa ho nakasubscribe sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho ang gagawin. Pabilisin ho natin ang pag-ikot ng mga numero na yan. Ayun na nga, rekta na ho tayo dito sa ating tatalakayin. No? Itong naging interview na itong si Senator Bato de la Rosa. Ngayong hapon lang ho ito mga kababayan. Fresh na fresh, ika nga, fresh na fresh. Game, saan na ho natin to?
Una muna, sir, yun nga nabanggit ko, itong si General Romeo Acop na ito po yung dating opisyal ng PNP ay nagsabi na doon sa series ng kanilang ginawang investigasyon tungkol dito sa war on drugs ng Duterte administration. Kanya nga sinasabi na naniniwala siya na meron daw silang they uncovered tracks to a grand criminal enterprise kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw ang mukhang nasa sentro nito. Ano po masasabi niyo dito sa naging pahayag na ito ni Congressman Acop bilang kanyang initial findings or initial doon po sa kanilang ginawang investigation? Expected ko na yan, Sally, dahil right from the very beginning, alam naman natin kung ano talaga yung pinaka-objective nila sa Quadcom na yan. Unang-una, bakit binuo yung Quadcom? Ang apat na komite na yan, Pugo, investigating AGK, investigating war on drugs, and investigating public accountability. Bakit nila pinag-iisa yan? Para malakas ang dating kasi kinukunik-kunik nila lahat yan para i-connect sa mga Duterte. Yun talaga ang ating... Kumbaga, yun ho talaga ang endgame, ika nga. Sa lahat ng nangyayari na ngayon na yan sa ating bansa, sa pamahalaan, ang endgame ho, masiraan itong mga Duterte. Mawala sila sa, ika nga, sa politika sa 2028. No, yung mga senatorial candidate naman, walang manalo sa susunod na election. Yun ho talaga, kaya kinakalad ka dito, di ba? Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, sila hong binabanata ng Quadcom. Pati yung mga pangalan ng mga incumbent senator, hindi na ho nila pinirespeto, wala na hong parliamentary courtesy. Basta bira lang ho ng bira, ang si Atrasabante, naku, kaya nga itong si Acop, dati ho siyang kapulisan, dati ho siyang kawani ng PNP, pero ganyan ho siya magsalita. Dahil ho yan sa pera. Dahil ho yan sa kumpas ng kung sino mang nakakataas sa kanila. Alam nyo naman, kilala nyo kung sino yung mga yan. Atin nakakuha niyan na objective nila. So expected na natin yan kung ano yung magiging conclusion nila. Kahit Correct. na nga yung mga lahat ng mga ginagawa nila, klaro man halata man talaga na hindi yan investigation in aid of legislation, kundi investigation in aid of persecution. Investigation In aid of persecution in aid of niya. demolition. Yun naman talaga ang ginagawa, ang habol nila. Sabi pa ho, wag daw natin kalimutan yung napakaraming bilang daw ng mga buhay na nawala sa war on drugs. Dahil yun daw data, may about 30,000 daw ang mga napatay dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Yun na si Congressman Acop sumakay na sa naratibo ng mga ng mga kalaban. Sumakay na siya doon. Akala ko police investigator siya. Bakit pati yung data ng kinukuha na niya, sinasakyan na niya. Nako po, akala ko ba investigador ka, Acop? Bakit yung mga propaganda ng mga makakaliwa at yung mga galit kay Duterte, sinasakyan na nitong si Romeo Acop? Naku, yariho itong si Acop sa banat ng to ni Senator Bato de la Rosa. Akala ko bang investigador ka? Nawala ho yung pagiging investigador nitong si Acop nang dahil saan? Dahil sa Chaching. So sir, sumakay na. So dismayado Sumakay na ba? siya sa naratibo. So dismayado ho kayo kay Congressman Acop dahil parang Hindi ako dismayado, galit ako. Sabihan mo siya. Lalo na pag sinabi niya na binudol daw namin ang taong bayan. How dare he said that? Sabihan mo. Naku. Binudol. Oh, Sabihan mo, wala kaming binudol na tao nito sa war on drugs. What did we gain from that? Wala. Wala kaming binudol dito. I swear. For sure, sabi nitong si Senator Bato de la Rosa, napaka-ogag mo, ako. Paano mo sasabihin yung nangyaring war on drugs pambubudol? Where before the graves of my policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight against drugs. So sir, Dami kong pulis na namatay. Tapos magbudil pa ako. Magbudil pa kami. Sabihan mo siya. So sir, pag nakaharap niyo ba si Congressman Acop, anong ipararating niyo talaga yung sama ng loob sa kanya?
Mag-debriefing na lang ako. Mag-debriefing na lang ako. Para Deep breathing. hindi ako madala sa aking emosyon. Hindi ako madala sa aking galit. Mag-debriefing na lang ako. Kapag kaharap ko yung taong na yan. So sir, this Nawalan na ho eh. Nawalan na ho ng respeto itong si Senator Bato de la Rosa dito kay Akop. Superior niya ho yan eh. Kumbaga, higher up ka nga, yung higher class, di ba? Meron silang ganyan sa PMA din yan si Akop, di ba? Ganyan ho sila pagka nakakataas sa kanila, eh hindi mo pwedeng, kumbaga, pagtaasan ng boses o kung ano man yung sabihin mo dyan. Kahit saan kayo magkita, dapat magpakita ka ng respeto dyan sa mga higher class, di ba? Yung mga nauna sa'yo dyan sa PMA. Kahit papaano itong si Senator Bato, pero ramdam ho natin yung pagkadismaya niya dito kay Romeo Akop. Kahit tayo naman ho, at marami sa ating mga kababayan, galit ngayong mga panahon na to dito kay Romeo Akop, no? early, nakikita nyo na kung ano yung talagang magiging committee report nila or inaasahan nyo pa ba na kasi binabase daw naman nila ito sa mga nagsipag-testify na mga witnesses, kung ano man yung kanila maging findings. Sabi ko nga, if they have the goods, they file the case. File nila yung kaso nila kung meron silang ebidensya. Yung kanilang ginagawang series of public hearing. Umabot ng 13 hearings daw, ha? 13 hearings, hanip na. Halatang pang demolition talaga eh. 1, 2, 3 hearings lang kung gusto mo na magagawa ng committee report, tapos na yan eh. Pero talagang pinabot lang ng ganun kahaba, hoping na mademolish nila yung mga Duterte. Eh, lalo tuloy lumalakas, lalo tuloy nagalit ang taong bayan sa ginagawa nila. Correct. So sir, Grabe ho, no? Talagang paggawa ho pala ng hearing na yan, 2-3 lang okay na, meron ka ng committee report, pero sabagay okay din naman to para nagkakalabasan na lang ng baon, nakikita na lang ring ho ng ating mga kababayan kung sino talaga yung mga politiko na nagmamahal sa bayan, at base ho sa ating nakikita, wala ho ni isa diyan sa Twadcom ang nagmamahal sa bayan. Hindi ho natin minomonopolize ang pagmamahal sa bayan, ha. Ito, baka sabihin na lang, wala kang monopoly sa pagmamahal sa bayan na to. Hindi ko minomonopolize. Ang sinasabi lang ho natin dito, mas nakikita natin sa mga Duterte at sa mga naging galaw ng Duterte sa nagdaang administrasyon ang tunay na pagmamahal sa bayan. At dito, sa mga nandito ngayon sa administrasyon na to, ano hong nakikita natin? Puro politika, puro ayuda at walang katapusang ayuda at korupsyon ang nakikita natin dito sa administrasyon na to. Kaya, pagka sinabihan namin kayo dyan sa House of Representatives, ni isa sa inyo dyan, siguro merong iilan, nandyan si Kong Dante, wala kaming nakikita na merong tunay na pagmamahal at na nagpapakita ng tunay na pagmamahal dito sa bansa na to. Ang nasa utak ng mga politiko diyan kung paano sila ma-re-elect, kung paano sila makapangurakot, kung paano sila makapagpasipsip kay Marcos Jr. at kay Tambaloslos. Yun hong nakikita namin. dun sa pag-demolish dito sa mga Duterte, nadadamay po pati kayo ng mga kaalyado ng dating Pangulo? Of course. Identified tayo dyan sa mga Duterte. So, kasama nga tayo sa demolish eh. Correct. Kaya nga, nababanggit din yung pangalan nyo dahil sabi nyo nga daw, shit happens kapag yung mga collateral damage doon sa... Oo. So, idamay na lang, idamay. Basta wala kami binudil na tao. Kung sila may tao sa kanilang ginagawang committee report, wala kaming intention na magbudil ng tao. Yung nangyayari diyan sa Twadcom, talagang lantarang pambubudol sa sambayan ng Pilipino. Mantakin niyo yung kakausapin niyo yung mga resource person bago niyo isalang sa hearing. Di ba pambubudol yun? Kung talagang totoo yung ginagawa niyo diyan, wala nang kailangan pag-uusap pa bago ang hearing. Kung ano sasabihin ng resource person, yun na yun. At kung ayaw niyo marinig ang sinasabi ng resource person, wag niyo naman silang sigawan, di ba? Sindakin, kagaya nitong si Atrasabante at nitong si Paduano. Ganyan nung kasi sila dyan sa House of Representatives. I swear before the graves of my policemen nga namatay sa war on drugs. So sir, yung mga dati nyong kasama sa PNP, kumpiyansa kayo na hindi sila madadala doon sa ganitong mga statement na nabudol ninyo dahil nakita naman kung ano yung nangyari talaga during your leadership sa pagpapatupad ng war on drugs? Hindi lang ang PNP, kundi pati alam ng taong bayan kung ano nangyari.
Ano nangyari sa ginawa nating war on drugs? Alam ng taong bayan yan. Kaya huwag na sila magloko pa sa kanilang ginagawa dyan. At sa tingin niyo din, sir, kahit yung planong impeachment kay BP Sara, ayaw din ng taong bayan? Kasi hirap na yung tao ngayon sa buhay, tapos magkakaroon pa ng klase ng political process na sinasabi nga. I will not comment on that. Baka sabihin nila, self-serving masyado yan on our part. Titingnan lang nila. Try lang nila. Try lang nilang gawin at makita nila kung ano reaksyon ng taong bayan. Pero ngayon, wala pa naman yatang pumipirma dun sa Kamara, dun sa dalawang impeachment. At di ba, meron pang isang religious nagpaplano na magsagawa ng demonstrasyon bilang suporta naman ito sa panawagan ng Pangulo na wag na nga ituloy itong impeachment dahil mas makakagulo pa ito sa bansa. Siguro. So, talagang pero ito, isang bagay sa na pinaghahandaan nyo na o hindi naman? Sa Senate bilang pwedeng tumayong impeachment judge? Wala na din magawa kung darating na sa Senado, kundi we have to act as jurors, no? So, Ito, ano na- hindi lang tayo kung anong mangyari. Napaka-crucial ho nitong ano na to, itong susunod na linggo. Dahil dyan na ho talaga magkakaalaman, ika nga. Dyan na ho magkakaalaman kung anong mangyayari dyan sa impeachment na yan. Kung hindi pa ho kasi ma-isend sa Senado yan, ngayong linggo na to, tapos na ho ang magre-recess na ho sila. Sa susunod na taon na ho mapag-uusapan ulit yung impeachment na yan. Kaya tingnan ho natin sa Lunes hanggang sa Miyerkules kung anong mangyayari dyan sa impeachment na yan. So, pag nagkataon At sana magkaroon pa ng isang hearing ang Quadcom para talagang mabulgar na ang kabulukan itong itong mga congressman na to diyan sa Quadcom. first time na kayo po'y tatayong impeachment judge, sir. First time. And then, sir, kayo pinagsagawa ng series of investigation tungkol dun sa Pogo. Patapos na itong taon, ano po yung tingin ninyo? Sa tingin ninyo, completely matitigil ang operasyon dahil may utos at may executive order ang Pangulo, or medyo mahirapan pa rin yung mga authorities dahil nag-iba ng style daw yung mga Pogo, parang nag-ooperate outside Metro Manila, tsaka yung parang yung maliliit lang na operasyon? Wala, political will lang yan na Sally. Kung talagang gusto mo, magagawa mo yan. Kung seryoso talaga tayo, kayang-kaya yan. Gobyerno kalaban mo eh. Gobyerno kalaban mo, talunin mo yung gobyerno. I don't think so. So, dapat mas mahusay ang mga otoridad natin at kung gusto talaga ng gobyerno, yung political will lang po ang kailangan. So, yung political will lang talaga dyan. Eto ho, sa bahagi ng video natin na to, panuorin nyo ho kung gaano kahambog itong si Romeo Acop. Game? Yes, sir. Yeah, for year 2024, meron po ba kayong nadidiscover pa na local illegal drug manufacturer? From the year... No, this year. We have some projects, but so far, sir, we do not... have not found any laboratory, so to speak, the clandestine lab. Wala. Yes, sir. Yun pong smuggling of illegal drugs through shall we say, through our coastline. Meron po ba? Based on the reports, yes, sir. Meron, and how many would that be? Yung mga na-smuggle na illegal drugs through our wide coastlines? I do not have, sir, the total, but there were many incidents where we discovered smuggled methamphetamine, to be specific, sir. Substantial ba yung amount of illegal drug? Yes, sir. Yes? So, are you trying to tell this committee na dalawa lang ang pinalulusutan o
pagpapalusutan ng mga illegal drugs through customs at saka doon sa mga ating coastline? Would you agree with that? We have ship side also, sir, other than the Yeah, I know. customs. Would you agree with that? Yung akin na yun na lang ang daan kung bakit nakakapasok ang mga illegal drugs? Kasi dapat alam po nyo ito eh. Yeah, sir, I believe so, sir. There are incidents, I think the boat are coming from the ship side, meaning it did not pass through the customs, but definitely a Turo sa atin yan eh. And now, here, naririnig ko yung sagot mo kay SDS. You do not know anything about it. Inihuhulog mo na yung mga tao mo. And that is not supposed to be the case. Chair, actually, like to ask lang sana ng mabilisan before I give my short manifestation. Do we have All carried with them. Wala po kayong pera. out, probably Eto ho mga kababayan, tayo naman naiintindihan ho natin itong mga kumag na to kung bakit itong si Romeo Acop ang pinagsasalita nila. Madalas nila ngayong pagsalitain sa mga hearing dyan sa TWADCOM. Kasi ho mga kababayan, galing ho siya sa law enforcement. Tapos ano pa siya, abogado. No? Kaya para kahit paano malagyan ng bigat yung mga pinag-uusapan diyan sa TWADCOM, kailangan ho nilang isa lang itong si Romeo Acop. Pakinggan niyo ho mga sasabihin nitong si Romeo Acop. Dito ho nagalit itong si Senator Bato de la Rosa. Game. with the summary of what transpired in the last 12 hearings of the Quad Committee. And at this point, I'd like to recognize Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang magtanong ako muna? Yes, you may. Doktora, perchance, are you related to Attorney Sig Porto? He's the brother of my husband. Thank you. Madam Muking, sinasabi po nyo kanina, wala po kayong pera. Wala kayong pondo. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Pero posible naman na kayo'y mautusan ng may pera para magbigay ng pera. Pardon, Mr. Chair. Utos. Sabi po nyo kanina, Yan ang hero. Pagka isa lang hindi lang maintindihan yung tinatawanan nyo kagad. walang pondo na hinawakan ka. Wala kang pondong pinamimigay. Pero posible na ikaw ay nautusan ng may pera para magbigay ng pera sa isang tao. Hindi po. Wala po, Mr. Chair. Wala. Opo, Mr. Chair. Marami pong salamat. Mr. Chair, I think I was given the hard part of our hearing tonight. Walang gustong humawak po nito eh. Naku, yan na nga ba sinasabi natin, di ba? Ano ho mga kababayan? Takot na ho silang magsalita ng mga kabalbalan diyan sa TWADCOM. Kaya ang isinasalang ho nila itong si Romeo Acop. So, pagtiyagaan nyo na po ako. Naku po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kabalbalan itong mga Mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga, ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ang mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Asierto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Each of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat ng ibang version ng war on drugs at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they Ito ang earned the pinagaling ni ire Senator of Bato then de la Rosa. former President Rodrigo Roa Duterte.
In the Philippines, nagsimula ang drug menace sa pag-usbong ng mga laboratory, gawaan ng droga o ang mga tinatawag na clandestine laboratories. Eventually po, narinig natin na ito ay napalitan ng business model ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Siguro meron din silang mga abogado, meron silang nababayarang mga tao, naknantoko, dahil sa Duterte, ganon. Sinasabi ng mga Duterte yung kahinaan ng batas na yan, kaya napapalusutan diyan sa pangalan ang tawag dito, Bureau of Customs. Lahat na lang Duterte. Sige, pati pumatay kay Rizal, Duterte na din. Simple lang pala ang sagot. Dahil may protection, dahil may connection. Protection. For now, I will let these headlines shown here speak for itself. Oh. Ang kanila ang larawan na nasa gitna itong si ang pangalan nito. Sa convicted. Yan ang kanilang mga resource person. Yan ang mga pinaniniwalaan ng TWADCOM, mga kriminal at convicted. Narinig po natin ng paulit-ulit at nakondisyon na rin po ang ating mga utak na galit si former President Duterte sa droga. Sabi nga po niya sa ating law enforcement, pag may sangkot sa droga, kill, kill, kill. Ngunit the link between former President Duterte and drugs begins with the testimony of two resource persons before this committee, Mr. Mark Taguba and Mr. Jimmy Guban. Yun ang problema. Yun lang, Brad, yun lang problema. Okay na sana bebenta na yung itinitinda nyo. Kaso yung mga resource person nyo, mga kriminal, mga convicted. Kaya malabong maniwala ang sambayan ng Pilipino diyan sa mga kabalbalan nyo na yan. Pero kung magsasalita diyan dating malapit sa mga Duterte, kaibigan nitong si Tatay Digong, naging empleyado ni Tatay Digong, malamang maniwala pa ho tayo. Kaso yung mga yang kriminal, ang maninira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kahaba-haba ng panahon ng pagiging mayor niya, sa kahaba-haba ng panahon ng pagiging presidente niya, tatanggapin niyo ho ba sa mga taga-suporta ni Tatay Digong dito? Ang maninira lang sa kanya ay isang convicted at isang kilalang aso ni Trililing. Nagtoko. Ito po ang tale of two shipments, istorya ng dalawang shipment. Dalawang shipments kung saan sumabit si Mr. Taguba at Mr. Guban ay nangyari noong taong 2017 to 2018. Yan din po ang taon ng height of the war on drugs ni former President Duterte. Kapansin-pansin na kahit magkaibang shipment at ibang transaksyon ang pinag-uusapan, ang detalye ng dalawang kwentong ito ay pareho. Pareho pong bilyon-bilyon ang halaga ng syabong ipinasok, 6.4 billion in 2017 at 3.4 billion in 2018 na pareho pong nakatago sa mga gamit industrial. Metal cylinders in 2017 and magnetic lifters in 2018. Parehong pumasok sa Manila International Container Port at parehong dawit ang mga pangalan ni Honorable Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio, and Michael Yang, anak, son-in-law, economic advisor at malapit na kaibigan ni former President Duterte. Nag-testify rin si Mr. Taguba na si Pulong o si Mans
ang nagbibigay ng go signal para sa mga special containers. Yan na yan ho ang script nitong si Trillanes dyan sa anong nagdaang administrasyon. Yan na yan ho ang kaya yung pagiging sundalong kanin ni Trillanes, pwede na ho nating tawaging itong si Ako, isa ho siyang pulis kanin. Kung meron ho tayong sundalong kanin, meron ho tayong pulis kanin dito sa Pilipinas, no? Itong si yang si Romeo Ako. In short, these shipments do not go out without the go-ahead of Pulong or Mans, di umano. Di They umano. allegedly Kailangan ho talaga yung di umano. Kasi pagka hindi ho siya nag-di umano, mayayari ho siya. Sa bagay, di naman siya pwedeng kasuhan eh. No, ano ho siya, meron ho silang immunity pagka kung ano man napag-usapan dyan, di ho ata sila pwedeng balikan. control these shipments. Ito po ang mundo na napasukan ni Mr. Taguba gaya ng sinabi niya sa atin dahil gusto lang niyang magnegosyo. Kung gusto mo madali, lumapit ka sa Davao Boys. Yun po Davao ang Boys. turo sa kanya. Yan po ang ginawa ni Mr. Taguba. Lumapit siya sa powers that be. Makikita po natin dito na baka meron ngang kailangang ayusin o baguhin sa ating mga batas dahil mukhang ang mga maliliit lamang na tao ang napapatawan ng sentensya. Ayon naman kay Mr. Guban, ang may-ari ng shipment sa kanyang kwento o ang shipment noong 2018 ay sina Mans Carpio, Pulong Duterte at Michael Yang. Naulit na naman ang mga pangalan na nabanggit ni Mr. Taguba. Ayon kay Mr. Guban, hindi niya pinangalanan ang tatlong ito sa pagdinig dati sa Senado dahil sa banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sino ba naman ang hindi matatakot? At dahil iba ang pinangalanan niya sa Senado, siya ay sinabit sa kaso at ngayon ay nananatiling nasa kulungan. Paano po ito nakakalusot? It's a crack in our system, a crack in the Bureau of Customs, ang TARA system. Tapos na ba tayo niyan? Kasi parang meron na kayong committee report, parang matigas na yung nyo. Yung mga napag-usapan nyo diyan para talagang kumpleto na impormasyon. Hindi nyo pa ba tatapusin yung walang kwentang Hindi lang po yung TARA Sayang yung pera na system. sambayan ng It's Pilipino, grease money, lagay, Sayang. given to the officials of the Bureau of Customs, among others, push them to push them into a more simple assessment of inbound goods. Halimbawa, aabutan ng 1 million pesos para hindi na ma-x-ray or buksan ng container na papasok. According to the tale of two shipments na nabuo sa testimonya ni na Mr. Taguba and Mr. Guban, ito po ang estilo ng mga illegal drug importers. Magbabayad ng pera sa mga opisyal ng BOC para mabilis na makalusot ang kanilang mga shipments. Oo nga naman, di ba? Papaano madidetect ang isang shipment of suspected dangerous drugs kung simple assessment lang, walang x-ray or kahit anong form of physical examination? Ang mga nasangkot na pangalan sa ating tale of two shipments ay dapat palang matagal nang iniimbestigahan. These were all laid bare some time ago by Eduardo Asierto, an intelligence officer, a person in hiding for 6 years now just because of his intelligence report. Nagkamali siyang pangalanan si Michael Yang. Oo, pinapapatay siya ni former President Duterte dahil sa kanyang report at dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. At sino naman itong si Colonel Eduardo Asierto? Si Colonel Eduardo Asierto ay isang narcotics operative na nag-verify at nag-imbestiga ng mga illegal schemes na nangyayari po sa Bureau of Customs. More than the reports covering the Bureau of Customs, Colonel Eduardo Asierto prepared thorough reports which he shared with the Quad Committee
on the involvement of Michael Yang, Johnson Chua, and Alan Lim in the illegal drug trade in the Philippines. Ayan po ang diagram ni Colonel Acerto kung saan makikita na si Michael Yang kasama ang kanyang mga business partners, Mr. Alan Lim and Mr. Johnson Ko, ay tatlo sa critical na bahagi ng operasyon ng droga sa ating bansa. Ayon sa diagram, si Mr. Alan Lim ang local source. Si Mr. Yang ang taga-ayos ng importation side at si Mr. Ko Antindi naman itong matrix na to. Talagang pinaghirapan ho, ha. I-appreciate nyo na lang ho yung basurang ipinapakita sa inyo na yan ni ako. ang distributor. Ipinapakita rin ng slide na ito kung gaano kakomplikado at organisado ang network. Ito po ay end-to-end, kompleto from supply to distribution na may kasamang na ring money laundering operations. Naku po. Itong mga personalidad na ito ay pamilyar sa atin. Ilang beses na rin lumitaw ang pangalan nila sa Quadcom. Si Alan Lim ay kilalang asawa ni Rose Nono Lim. Si Michael Yang, economic advisor. Hindi pa ho talaga na-establish yon na mag-asawa itong si Rose Nonolin at itong si Alan Lim. Ha? Yaang dalawang lalaki ho na nakikita nyo sa larawan na yan, hindi pa ho talaga kumpirmado na iisang tao yan. Ikaw na nagtaho yung Rose Nonolin, sabagay, marami ho kasing pera sa Pilipinas yun, maraming ari-arian, di ba? Di ba? Ganyan ho sila katindi dyan sa House of Representatives. Tuloy. Of former President Duterte, and itong si Johnson Ko naman is the person known to have financed and established the infamous Dumoy Laboratory. The incident concerning the Dumoy Laboratory is where Michael Yang, as it would appear, started to build his bones in the drug trade. Matatandaan natin na ang kwento sa Dumoy Laboratory ay nagsimula mula sa dalawang container vans na dumating sa Davao, which Michael Yang and a certain Panther received. Thereafter, pumunta sila sa isang warehouse na nireren ni Alan C. At this time, Michael Yang's involvement in dangerous drugs was just very small. His only task was to transport precursor materials necessary to create shabu. Ang role niya po niya noong circa 2004 ay ang i-transport ang precursors mula sa port to the laboratory. Ito ang napag-usapan natin sa Dumoy raid. 6 na Chinese nationals ang namatay. Base sa raid, na-discover nila na si Alan C. at si Johnson Chua ay ang mga may-ari ng warehouses at laboratories na ni-raid. Mula po sa investigasyon natin dito sa Quadcom, nalaman po natin na hindi ma-account kung ano po ang nangyari sa mahigit 10 pang naaresto ng mga Chinese sa raid na yun. Mahalaga po itong Dumoy raid na ito dahil ayon mismo kay former President Duterte in a recent interview, inubos daw niya ang mga sangkot dito. Later on in 2005, affiliates of Alan C. were arrested and warehouses rented by Johnson Chua were discovered in the provinces of Bukidnon and Cagayan de Oro. It seems that Johnson Chua did not learn its lesson from the tragic Dumoy incident because after 9 years or in 2013, may mga lumabas muli na report tungkol sa illegal activity ni Mr. Johnson Chua. And it was at this time when the close relationship of Michael Yang to then Mayor Rodrigo Duterte became public knowledge. From receiving shipments of precursors from the ports and transporting them, malayo na ang narating ni Michael Yang. He eventually managed to develop contacts in the Bureau of Customs. Excited na ho tayo sa susunod na administrasyon kung paano nila babalik ta rin lahat ng findings nila na yan dyan sa tuwad ko. And evolved into a facilitator
of shipments of shabu. As mentioned, maagang nakita ni Colonel Acerto ang operation ng Michael Yang and Alan Lim. In fact, nireport niya ang mga findings na ito sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, including the then PNP chief and even to Malacanang. Ang malungkot po dito, walang nangyari sa mga reports na ito, nabaon sa limot hanggang naungkat muli dito sa Quad Committee. Bakit kaya ganon at parang hindi nilang pinansin ang isang report tungkol sa isang malaking drug lord? At this juncture, we wish to emphasize na itong si Michael Yang ay malalim ang pagkakatali sa Davao City. Isa sa kanyang kumpanya, DCLA Company Incorporated, operates the DCLA Plaza Shopping Mall na nireport din na may activities and transactions concerning illegal drugs. Huwag po nating kalimutan na sa pag-aaral ng Quadcom, DCLA also owns Paili Holdings Corporation, the holding company of Paili State, which Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Wala naman hong sasabing matino yang si Romeo Acop dito sa pagsasalita niya na to. Ang bottom line ho dito, budol daw ho yung nangyaring war on drugs nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-ingat ho kayong lahat. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin to, paki-share, paki-like para mas marami pa hong makapanood. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.